Hello pong muli mga kababayan, nagbabalik pong muli ang inyong katambay, si Katambay Manong po dito po sa Tambayang Makabayan. Kamusta po ang lahat? Samahan niyo pong muli ang inyong katambay para po komentuhan po natin ang kaganapan po sa ating bansa, lalo po sa politika. Bago po tayo magkomentuhan, magandang umaga po muna. Tanghali, hapon, gabi, madaling araw po sa ating lahat, saan mang bansa o sulok ng mundo. Tayo na roon mga kababayan, naway maingatan po tayo. Ito po, komentuhan po natin, nagpahayag na po, nagpahayag po at in-update po ang mga Pilipino. Tayo po, in-update po ng group o samahan o reliyon ng Iglesia ni Cristo para po sa gagawin po nilang mas o sinasabing mas pinalawak ang venue mga tambay. At sinabi po nila na sa Quirino Grandstand na raw po ang INC Rally, ang Iglesia ni Cristo Rally. Pakinggan po natin ang kanila pong update sa mga Pilipino, mga kababayan. Ayaw na po natin magpahalata po. Ang nangyari sa buhay ninyo, sana naman yung kababalaghan na yun, ma-share niyo sa ating mga kasamahan para sila man ay maging masaya sa bagong taon. Ayan. Okay. Yun mo naman ko. At saka maraming kababayan tayo ngayon ng excited ko. Dahil sa... dahil sa isa kong malaking pagtitipon ng ihandad, magkakaroon na po ng katuparan. At gaya nga po na nabanggit namin kayo na magkakaroon tayo ng update dito. Kasi kahapon po sa ating palatuntunan, nasabi natin na pananiwasan. Pero pagkatapos ng palatuntunan kasi may update na sa halip na sa liwasan Bonifacio po ay maililipat na ho tayo doon sa Quirino Grandstand. Yung palang grupo na nauna pong nagpa-reserve ng Quirino Grandstand ay nagbigay po ng pagkakataon para bigyang daan ang National Rally for Peace sa 13. Ano nga, inulit natin, nagpapasalamat naman tayo sapagkat tayo po ay pinagbigyan at willing naman sila na ilipat na lamang ng 14, yun po kanilang event. So, yun pong update inuulit natin. Yun pong National Rally for Peace sa halip ng gagawin po sa liwasang Bonifacio doon ang pinakasentro. Ang latest po, gaya sa ibang mga naunang nagkaroon ng pagtitipon at maging sa mga pagsambang, alam ko ay naipahayag na rin po ito, ay ililipat na po doon sa mas malaking venue ang Quirino Grandstand. Kaya tayo po naman ay nagpapasalamat para doon ay makapagsagawa ng mas maganda at mas malaking venue ng ating pong National Rally for Peace. Bukod pa... Ayan mga kababayan, nilinaw na po ng Iglesia ni Cristo ang kanilang National Peace Rally ay hindi na po nilipat na po sa Grandstand mga katamay, sa Quirino Grandstand na po ang venue. Hindi na po doon sa dati mga katambay. I think maliit lang po yun sa liwasan Bonifacio po yata yun yung una. Kasi pinaliwanag na po at sinabi na po ng tagapagsalita po nila. Ito po sa programa po dahil ito po ay istasyon po ng Iglesia ni Cristo po. Ito pong nagsalita na broadcaster mga katambay. Ay nilinaw po nila na yung sa balita sa kanila, sa information, na kaya po pala hindi nila nakuha yung venue ng Quirino Grandstand ay dahil meron na po pala na nauna doon sa petsa na sinasabi po na January 13. Ngayon, yung sinasabi po na nagpa-reserve ng January 13 ay nagbigay po, nagkusa na po nilang binigay yung petsa na December 13 sa INC at sila po ay lumipat na lang ng ibang schedule o ibang araw yung kanilang gagawin din pong event o anuman ang gagawin nung nagpa-schedule mga kababayan. Kaya ito po, mas malawak, mas malaki ang venue na gaganapin na peace rally ng INC mga kababayan. Kaya po dito po, malalaman po ngayon natin kung talagang ang gobyerno po ng bagong Pilipinas dahil po sa nakikita rin po ng reliyon ng INC ay nakikita rin po nila ang nagiging
kaguluhan sa ating bansa. Di po ba? Lalo po sa politika. Dahil hindi po magkakaroon ng peace rally yan kung ang ating bansa ay mapayapa. Di po ba? Kung ating bansa ay peaceful, wala pong peace rally na magagawa. Di po ba, mga kababayan? Kaya lang mismo ang INC o ang reliyon ng Iglesia ni Cristo ay nakakakita po sila ng talagang maraming problema ang ating bansa. Di po ba? Kaya nga hindi peaceful Di ba? Kaya kailangan po magkaroon ng peace rally, mga kapayapaan ang ating bansa, mga katambay. Kasi kung titingnan mo nga at pag-aaralan mo ang ating bansa, ano po ang naidulot ng pag-upo ng napakarami pong ipinangako sa ating bansa, ang bagong Pilipinas. Di po ba? Unang-una, bilihin. Yung kanyang number 1, pangako, bigas, bilihin, mapayapang buhay, world class ang ating bansa. Ano pa? Gagawin po at hihigitan pa ang build ni dating Pangulong Duterte. Gagawin niya pa ang better more. Build, better more. Ano po ang nakita ng mga Pilipino? Naging better more. Yung build, better more. Ang nangyari po corruption, pamor. Di umano, mga tambay. Ganon na nangyari. Hindi po better more. Corruption, pamor. Di umano, mga kababayan. Ibang klase. Kaya po, pati po ang Iglesia ni Cristo ay nakakita rin po sila yata ng nangyayari sa ating bansa. Laganap na kahirapan, kawalan ng trabaho, napakataas na inflation, ang ekonomiya natin na hindi maganda, at bumabaon pa ang ating bansa sa utang na wala naman pong nakikita ang mga Pilipino na mga malalaking programa. Tapos sasabihin daw ng ating mga kritiko po ng mga Duterte, ano sasabihin? Mas malaki raw ang inutang ng dating Pangulong Duterte. Kung hindi po ba sila bopols kung hindi pa sila tanga, kung hindi pa ba sila gago, mga kababayan, hindi po masama ang salitang gago. Hindi po mura yan. At hindi rin po mura ang tanga, mga kababayan. Kaya po yung sinasabi nga po natin, kung hindi po ba nangutang ang dating Pangulong Duterte, mabubuhay ba tayo? Unang-una, nagkaroon tayo ng pandemya, ang COVID-19. Ang tanong ni Kamanong, libre ba ang gamot na sinaksak sa atin? Libre ba yan? Mga tamay, libre din ba ang mga proteksyon na ginamit ng ating mga nasa health? Di ba? Ang ating mga doktor, ang ating mga nurses, at lahat po ng mga nagtatrabaho po sa medical natin, di po ba? Libre ba yan? Binibigay lang ba yan? Babayaran mo yan. Di po ba? Kailangan mo mangutang. At ilang beses tayong sinaksakan ng bakuna para tayo mabuhay. Di po ba? At ilang beses po tayong binigyan ng mga proteksyon, ayuda, number 1. Binigyan tayo ng suporta dahil wala tayong trabaho, hindi nagpapangsyon ang ating bansa. Para meron tayong makain, ilang beses tayong binigyan ng ayuda. Dahil itong mga kritiko na ito, na galit ngayon sa mga Duterte, kaya sila galit dahil meron daw po kasing sweldo yan, ayon kay Banat Bay. Kaya lahat ng kagandahan ginawa ng dating administrasyon ay borado sa kanila. Dahil ang nakikita nila ay maraming tao sa pera, mga kababayan. Marami kasing tao yung pera. Yung iba doon, maraming tao di ba? Kaya pati po yung ginawa po ng dating Pangulong Duterte na buhayin ang mga Pilipino, dahil nakita naman po natin sa galing humawak ng pandemya ng isang dating Pangulong Duterte, sa lahat ng pinakamalaking bansa, yung pinakamalit na bansa pa, ang kakaunti ang namatay sa ating bansa. Di ba? Yung malalaking bansa, mayayamang bansa, at nakapag-produce pa sila ng gamot. Milyon ang namatay sa kanila sa COVID-19. Samantalang sa atin, wala tayong gamot. Nangutang lang tayo para bumili ng gamot. Less ang namatay sa atin. Wala pang 100,000. Samantalang Amerika, China, Europa, daan-daan libo,
Sa Amerika, milyon. Tapos sasabihin nyo, napakasamang presidente ang dating Pangulong Duterte. Walang ginawa. Makakatambay. Niwala nga kayong issue na corruption dyan eh. Diba? Hindi nyo nga makalkal na siya'y corrupt. Saan nyo lang dinadala yan? Sa droga. Pera sa droga ni Trillanes. Ibang klase kayo. Pero wala man lang kayong masilip dyan na isang damukal na mansyon. Di ba? Saan nyo lang dinadala? Sa war on drugs. EJK. Yan lang. Pero sa pagdating sa pera, sa kayamanan, wala kayong matuklasan na isang damukal lang ari-arian sa ibang bansa. Napakaraming mansyon sa ibang bansa. Napakaraming mga pinundar na kayamanan sa ibang bansa. Mas mainam pa nga eh. Mas magaling pa mga congressman, nagkakabahay sa ibang bansa, mga kababayan. Ang mga senador, nakakapag-invest sa ibang bansa. Ibang klase. Tapos, ibang klase. Nadagdag lang po natin yung mga katambay. Naidagdag lang natin dito sa issue na binitawan po ng... hindi pala. Ito pong gaganapin na Iglesia ni Cristo na peaceful rally, mga katambay. Kaya po, ayan po, malinaw na po, mga kababayan, na ang gagawin po ng Iglesia ni Cristo, ang religion ng Iglesia ni Cristo na peaceful rally ay sa grandstand na po, mga kababayan. Kaya po, kung tayo po ay malapit po sa area at may kakayahan po tayo, dahil alam naman po natin napakahirap ng buhay at lalong-lalo na po napakamahal din ng pamasahe. At kung kaya naman po ng inyong budget, ay tayo po ay pumunta sa Quirino Grandstand at maki-peaceful rally po tayo para mapahayag po natin sa ating gobyerno na ang ating bansa ay hindi na po peaceful, mga katambay. At napakarami pong problema. At isa pa, nakita po natin, isang damukal na po ang problema natin ng ating bansa. Pero napakahirap na nga, napakamahal na ng bilihin, pero nag-aampon pa tayo, mga katambay. Meron pa tayong bagong ampon na hindi bababa sa 300 na mga Afghanistan, mga katambay. Nasanay makipagdigma. Dinalang pa tayo ng mga professional, mga katambay. Mga professional ito, lalo-lalo po sa larangan ng pakikipagdigma, mga Afghanistan. Kaya po, napaka-peaceful po ng ating bansa, mga kababayan. Napaka-peaceful. Dinalan tayo ng Amerika, ng mga Afghanistan, tapos nahandyan pa nga walang kamatayang grupo ng Makabayan Black, walang kamatayang grupo ng CPP, NPA, NDF, at walang kamatayang mga drug lord, at walang mga kamatayang mga terorista, mga kriminal sa ating bansa. Kaya po napaka-peaceful na po ng ating bansa, mga tambay. Kaya isa rin po yata yan nakita ng Iglesia ni Cristo, mga tambay, na talagang napaka-peaceful na ngayon ng ating bansa sa bagong Pilipinas. Yan po, mga tambay, maliwanag na po. Yan na po ang talagang final na venue po na Iglesia ni Cristo sa grandstand po, sa Quirino Grandstand po, mga tambay. Tayo po, kung mayroon po pagkakataon, pumunta po tayo, mga kababayan. Makiisa po tayo sa peaceful rally. Ang inyong lingkod, gustuhin man yan ng inyong lingkod, ay napakalayo po ni Kamanong para po pumunta, mga kababayan. Baka hindi kayang languyin ni Kamanong ang Quirino Grandstand, mga tambay. Hindi kayang languyin. At isa pa, walang pamasahe si Kamanong dahil sa layo, mga kababayan. Makikiisa na lang ang inyong lingkod sa pamamagitan po ng komento at pakikipag-isa po, pagkakaisa at pakikisimpati sa gaganapin po, lalo po sa peaceful rally ng INC. Mabuhay po tayong mga Pilipino. At least meron po mga klase na ganito po, na nagpapahayag po, lalo po sa nakikita po sa ating bansa na mukhang hindi na po peaceful, mga tambay, ang ating bansa. At isa rin po, kaya nga rin po peaceful yung ginawa nila kasi yung gagawin din po kasing rally ng iglesia ay peaceful, mapayapang rally. Isa rin po kasing meaning yan eh. Marami kasi pwede tayong ikabit. Pwedeng hindi na peaceful ang ating bansa. Tapos yung gagawin naman po nilang rally ay peaceful rally. Walang kaguluhan. Di ba?
Yun po yung isa pong layunin talaga nila ng kanilang rally. Peaceful lang. Magpapahayag lang sila ng kung ano man ang saloobin na kanilang bubuuin sa kanilang programa. Pero peaceful ang kanilang rally. Peaceful. Pero tayo, mga Pilipino, nakikita naman natin, komento na inyong lingkod na hindi na yata peaceful ang ating bansa. Dahil nga po, lumalaganap. Meron pa tayong mga bagong dating. Ni-welcome ng ating bansa ang mga Afghanistan. At napakatagal na. More than 30 years o 50 years na po ang CPP, NPA, NDF sa ating bansa. At nahandyan po, laganap na laganap ang droga, krimen. Komento na inyong lingkod ay hindi nga peaceful, mga kababayan. Komento na inyong lingkod. Pero yung rally, peaceful po ang kanilang rally na gagawin. Muli po, maraming salamat po mga kababayan sa mga nakakagusto po ng ating Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa mga nagla-like, share, subscribe, and comment. Thank you po mga kababayan. Ingatan nawa. Paalam. Bye-bye.